Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kinadman nagingon non potest isi diuturnum cui non subis veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa as kamatuuran ipasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. Hinungdan nga kita magsusi sa kamatuuran tungod kay matud pa sa balang kasulatan ang labing hataas sa tanang kahibaw o ang labing lapad nga kaalam gikan sa baba sa Dios, ang pulong sa Dios. Sirach 34 versikulo 8. Hinungdan nga kita nangita nagsusi sa kaluwasan o ang simbahan nagtudlo kanato. Si San Pablo mingon, huptis na kung kalig-on ang among gitudlo kaninyo pinagi sa among sinuat, scriptures, o pinagi sa among tradisyon. Doon ay mo anak kaninyo nga magpaila nga siya magtutudlo o dili mo dawat sa among tradisyon ayaw pakiguban kaniya. Mabasa rin na sa ikaduhang suwat ni San Pablo sa taga Tesalonica, Uluhan 2, tudling 15, Uluhan 3, tudling 6. Hinungdan nga ang simbahan nga tinuod makatudlo kanato sa Cebu angay takos nga buluhaton ug tuhuan alang sa atong kaluwasan. Maigsoon una pasalamat sa atong magagahom nga Dios nga nagapaygayon gyapon nato ning usa ka tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ni Brother Dong Limso ang atong presidente sa CCTN, iyang mga staffers, iyang Mrs. si Sister Dayan. Salamat sa atong Arsobispo sa Subo, iyang Ekselensya Jose Serafia Palma. Kadagan kaayong mga iyang gipakigbisugan nga mahuman nga mga proyekto sa atong Archdiocese. Labi na sa agak sa katawhan sa espirituhanong kinabuhi, nga makasugakod ta sa pagigharong sa atong kaaway nga di makita COVID-19 nga madaog nato pinagiragyod sa gahom sa Dios o pagbansay sa mga disciplines nga giagda sa atong gobyerno, sa atong simbahan. Salamat sa taas mga obispo nga nibulig kaniya, sila si Bishop Antonio Ranyula, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bellones sa Mandaue City. O mga pares parokya nga nag-alagad, nagatiman sa kinahanglanong kalagnon sa mga parokyano. O sa mga laiko, Commission on the Laity, hugpong sa mga laiko nga gipanguluhan ni Sister Fee Barino atong naila nga magkugihon mo pausanon. O may katakos sa pagpanguo, pinagi siyang servanthood leadership. Sister Fee Barino. O niya, dito maglangan. Niya man sa akong buwag to
niya si Brad Rudy Racasa usa sa mga inila sa Plaza Independencia Freedom Park kaniadto nga iyang taltagon gikas balaang kasulatan o makita na dong nagkalalain nga talinggab pagsinupakay sa Biblia. Maraming nga si Rudy, problema na ninyong bitong Biblia kay ako ning saksak sinagulo ni Biblia, inyo na ang katungdanan sa paghanay pag-ayos niya na. Yasad si Brad John Porcaw sa mga sharer sa Catholic Faith sa Archdiocese of Cebu. Pero nahon na ito pagpaminaw si Brad Rudy Racasa. Salamat Badsok ug may hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ng imong Sibya labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market nila ni Madam Miri, Richard Gonzales ug ni Genesis and Veronica Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Badsok alitas balang kasulatan dinhi sa 1 Pedro 3:10. If you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang buot mupahimulos sa kinabuhi og nangandoy og adlawng malipayon, kinahanglan dili ka magsultig dautan og dili ka mamakak. 1 Pedro 3:10, klaro kayo nga kinahanglan gyud nga dili ka magsultig dautan, di sab ka mamakak kung gusto ka mupahimulos sa imong kinabuhi ug mangandoy sa adlawng malipayon. Sa 2 Pedro 3:13 sa maayong balita Biblia nagkanayon, nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. 2 Pedro 3:10, klaro kay saad sa Dios bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa Sirach 38:9 sa maayong balita Biblia, anak, kung masakit ikaw, ayaw kini pasagdi. Pagampo sa Ginoo og ayuhon kaniya. Ang akong pangutana Bradso, pagampo barang Bradso, maayo na ta o magpatambal ta. Paliw ko kog patinaw ni Bradso. Salamat kay Brad Rudy si mong may pangutana sa Sirach Kapitulo 38:9. Sa nagunang mga bahin niya ng mong gibasa ni mo Sirach 38, sugod ta sa 4, 5, 6, 7. Ngayon sa Ginoo nga ayaw kalimot pagkikonsulta sad og doktor sa medisina. Kaya mga tambal gikan sa mga tanom, gikan sa mga gamot, ako'y magbubuot nga kini mahimong tambal. O ako say magbubuot nga dunay mananambal o doktor dinis kalibutan. Nya, kung dili ka mayog doktor, wanay ka paingnan, danghop ka nako, ampo pangayawa, nga mamayo ka, kay ayuhon tika, agad sa akong kabubuton. So muna, Brother Rode, nga, dili lang dihin pagampo, ngingon sa Ginoo nga konsulta sa doktor, kaya ako nang kabubuton nga dunay doktor. Nga to lang ang hangyo nga mga doktor kay usama ni ka profession and the Bible vouches the fact nga it is His will to have a medical science. Nga to lang yung pangilyopo sa mga doktor kay daghang kay mga pobre dili sila mo palabi o pangayo sa ilang professional fee. Bisan diya sa mga private hospitals na ay mga doktor sa nagalagad. Usahay ang kubransa sa mga ospital minus kay dako kay minus sa gidakon sa pangayoon sa mga doktor labi na mga surgeons. Ya mga kabos na dili taon pagkaabot, dili na lang magpa-opera. May bakante sa Southern Islands Hospital kay doon ay mga doktor diya o may bayad. O sa District Hospital sa Talisay City, ang ma-admit nga mga pasyente way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Kung doon ay mga sakit nga moagi laboratory test, ang gobyerno sa Talisay nagbayad sa laboratory tests. Inagi ni Mayor Samsam Gulyas, unya libre
kung admit ka, patambal ka sa Talisay District Hospital. May doon na mga ospital sa Maniana nga madagpan dali sa makabus. Pero mo na tas mga private hospital tingali sa atong kakabus mangutana lang niya Dok, pila magkay kubraho ni mo nining pag-opera ni mo mabuhi pa ko, malugwayan pa akong kinabuhi, ayaw yung pagkalit o pa kini pa opera kay di gani ka mangutana issue gyud pagkubra nimo kung ayaw kasi mong sakit itan-aw nimo sa numero, tumba ka, patay ka kay ang makamatay nimo gidak-on sa pangayoon. God forbid. Kay gibasa o gipabasa gyud ni Rudy Rakasa nga dangop lang tas Ginoo kundi na gyud madano pero moagi kag doktor ingon na Ginoo pero ang doktor nagyana mo Ginoo purti mo sang mahalag pangayoon. Bitaw please mga doktor nato magtan-aw sa taos kahimtang dili mo bugal ang daig usara ka ura duha ka oras pag-opera mga daig 60,000. Imagine that. Ang tao-taon nga maayo na kakita wa magay ko 60 pesos dire. Matumpag mamatay. Managa this is a profession which is willed by God to aid the people who are suffering from sickness. Thus, it must be coupled with true charity, true love for the sickness. Ya, salamat kay Brad Ruth sa imong pangutana nga kung mata padangpon magita o doktor pero di na madaas doktor atong das Ginoo. Pero kining imong gipangutana ang nindot kayo nga kining bag-ong langit o bag-ong yuta. Doon ay mga igsoon nato ningon nga ano doon na daang langit, doon ay daang yuta. Muna ilang question nga unsa maning new heaven and new earth. Pero sa pagkatino, naman sa Biblia na sa Isaiah 65:15-17 ngayon Ginoo dunay bag-ong langit o bag-ong yuta nga akong pagkabuhaton. O nining kahimtanga sa bag-ong langit, bag-ong yuta, wa na'y kamatayon, wa na'y sakit, wa na'y mga hulga sa kinabuhi, ang makalilisang katandog sa pagkalasok kinabuhi kanang gera gubat, wala na. Wa na'y mga tao nga doon ay mga defekto sa mas mga bakul o sa mas mga hap o butawa na. Perfecto na ang atong kahimtang dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Hingpit nga kalinaw kay analogically speaking, mapasumbingayon nga pagsulti, magduwa na ang leon o ang nating karnero. Kay kanang mga karnero, kanon na sa leon, pero magduwa na sila, di na siya kanon sa kining leon, bitin tadon na, di na bangis nga mo pa akong tao. So, this is the portrayal of new heaven and new earth. O sigundahan na sa bagong tugon sa Pinadayag 21:1-3. Og manaog si Jesus, kuyog niya ang bagong langit. Og dinhi ipamutang sa bagong yuta. Og kining bagong langit, wa na'y kagulanan. Pahiran sa Dios sa mga luha sa atong mga mata, wa na'y kasakit. O ang atong kinabuhi, di na mausap. Kay it is somewhat immortal that will last forever. Ang atong kinabuhi, wa na'y utlanan sa kamatayon o pagkatiguang. Forever na. O mo na nga, ganti rasam niya itong mga tao nga magmadaugon. Asa na itong mabasa na sa Pinadayag 21:6, kadtong madaugon, matod pa ni Jesus. Akong hatagan sa tubig sa kinabuhi nga di mahubas. O sila pagkatawag akong mga anak, akong Alpha Omega, ako si Jesus, ilho nila ako ilang Diyos. Wala nga kadtong magmadaugon. Inaot nga atong masabdan ng pagkamadaugon, doon sangka o pakigbisog ang atong away mong sala o kadautan. Pag makabuntog tani ini, malipayon ta kay gantihan tas Ginoo sa purong-purong sa kinabuhi. Muna ito ikapaambit sa teksto nga gilusan ni Brad Rudy Rakasa nga nindot kayo o usab ato sang paminawon si John Porca. Daghang salamat Padsok, mayong hapon sa tanan nagsunod, labi na si
no linggo ug si Monsignor Casarin di sa si Joseph Pares Bubulo ug labi na pud si Romeo Dano diya sa Basak, Mandaue, Lapu-Lapu City sa nagapila na to og mapuhon sa Bible study kada Miyerkules. So kita taw mabrad ug sa tanang mga kauban dinha sa Basak Merkado dool sa Grand Mall. Akong pangutana Brad Sok nga kining gihisgutan diya sa Hebrohanon City 24 nga ang pagapari ni Kristo wala man itugyan ngadto sa lain. Nya gidasunan pagyud diha sa Efeso 4 bersikulo 11 nga wa na maghisgot og pari diha, apostoles, magpropeta ug pastor. Nya labi nang dili pagtawag og amahan suma sa Mateo 23:9. Nya kamo liging mga Katoliko magtawag limo og pader nya nang pare. Unsa may ito ika-explicar ni Brad Sok? Nining maong pangutana. Usa ka butang atong masayran sa Biblia sa Exodo 40:15. Nayon ng Diyos ang tulumanon sa pagkapari, tulumanon nga way katapusan. So klaro ang pagkapari, tulumanon way katapusan. Sa Hebreo City 12 nagingon sa San Pablo kay ang kasuguan na ilisdan ang pagkapari na ilisdan. O balik ko na to, words have meaning. Ang Diyos mingon, this priesthood is forever. His priesthood is forever. Kini o kang iyang pagkapare, mulungtad hangtos kanturan. Manabasa na to, bisan sa katapusang panit sa Biblia, kanang Revelation o pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 9 nga to sa 10, dakong panon sa mga pare, gingharian sa mga pare nga nag-alaga ni Kristo dinis kalibutan. So mo na nga ibutang na nato sa atong panguna-una nga ang pong Ginoo nagpaybaw nga ang pagkapare tulumanon way katapusan. Pero mo lagi ningon si Brad John na may mabasa sa Hebreo City 24 nga ang pagkapare ni Kristo wala niya itugyan kang bisan kinsa. The priesthood of Christ has not been given to anyone else. So, wala nila yung pare is Kristo ra. Yung anong mingon man nga, napay mga pare sa Iglesia Katolika, na obispo, na pare, na diakono, na pag-Santo Papa. Yan nagpatawag pagagamahan kay sa San Mateo 23. Mingon man ang Ginoo, call no man Father because you have only one Father in heaven. Ayaw pagpatawag og amahan kang bisan kinsa kayo sarang inyong amahan tuwa sa langit. Naunahon na ito ning punto nga naa sa Hebreo City 24. When you are interested to learn the exact meaning of that words nga ang pagkapare wala itugyan ni Kristo sa lain nga tao, ang Hebreo, the Hebrew Bible, Greek Bible, niya ang equivalent sa English Bible. Gingon sa Hebreo City 24 nga, the priesthood of Christ is forever. Ang pagkapare ni Kristo mulungtad sa walay katapusan. Kanang hubad nga, the priesthood of Christ has not been given to anyone else. That is fabricated. That is thwarted translation. Gilubag na, kay dili na mo nasa original. Kay kung ang pagkapare ni Kristo, wa itong gianog lain nga naman nga si San Pablo mingon sa Roma 15:16. Matod pa niya, nagalagad ako sa Diyos, ingon nga iyang ministro sa Diyos, o nagalagad ako, isi pare. So naghisgot San Pablo nga siya pare. Ya ugwa ni itugyan sa laing tao, si Apostol Pablo tinun-an man ni Jesus, convert man ni Jesus. Ya niangkon man siya nga pare, wala naman kay laing pare. So we expose the Bible in contradictory terms because you try to make a translation contrary to the original. Kaya ang original Greek ana, ang meaning in English, the priesthood of Christ is forever. Ang pagkapare ni Kristo mulungtad sa walay katapusan. Dili kay ang pagkapare ni Kristo wa niya ipaambit sa uban. That is the intent is very clear. Nga buot sa buot, wanay pare is panahon ni Kristo. That is contradiction to the Bible. Ngano kay sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 5, ningon si San Pedro,
kita mga batong buhi, o kamo mga batong buhi, o kamo mga pare ni Kristo nga magahalad sa espirituhanong sakripisyo. So nag-isgot San Pablo nga sila mga pare ni Kristo o nag-alagad sa espirituhanong sakripisyo. O kung ano pare nga nung nangahas na espiritu pagsulti niya na nga you belong to the royal priesthood of Christ. Na pagkapare. Kanang ingon nga pare wa itugyan sa laing tao gilubak so saka maghuhubad nga tingali na gunhaw na wala na pare. Pulos na lang ministro wala na pare. Pero naamasad sa Isaiah 61:6 kamingon mo sa ang Dios ang akong mga pinilan ya sa buhat sa ministeryo paganganlan ako pare. Ang mga tao maganganal nag ministro. Ang pagka mga ministro diya sa terminos Ginoo mga pare na niya. Gawa sa mga lay ministers kay mga kaabag na. Unya kanang dili pagtawag og amahan sa katao dili sana makiangayon kay nama sa San Mateo 15 ningon man si Jesus tahuran ninyo ang inyong amahan o inyong inahan. So di nata og mo nang di nata mo tawag amahan sa mga tawag na to sa tong amahan ningon matagag pare o bay musta ka bay so dili na matinahuron kay ang mga pare tawgon magyud amahan sa Maghuhukom, Kapitulo 18-19, diyan ang mga katawhan si Diyos, nakita silang pare panahon sa gubat, way pare, nakita kay nagtago sa dito sa kabukiran. Og sila misaka nga to sa kabukiran ang katawhan, og ila nakita ang usa ka pare, og sila mingon, lugsong uban kanamo. Ayaw pagalagad sa usa lang ka familia, lugsong uban kanamo, kay pare ka, magpakamahan ka kanamo. So kita na to nga ang pare di ay isipon nga usa ka amahan nga espirituhanon sa ni San Pablo sa 1 Corinto 4:15 mingon siya nga bisan doon na mo'y napu kalibo ka magtutudlo jutay ra inyong amahan ako inyong amahan tungod kay nagpakaon ko kaninyo sa espirituhanong kalanon. So San Pablo mi angkon nga siya amahan. Biyangkod siya nga pare sa Roma 15:16. So, ergo, kanang ingon nga, ayaw pagtawag amahan kang bisan kinsang ninisiyuta, doon na special nga meaning. Nga sa 2 Tesalonica 2:4, kung nang sa katao magpalabaw siya ngunahuna, o mag-isip siya siyang gugalingon nga siya, tumba sa Diyos nga naa sa langit, mao nang tawhan ang dili na to tawag amahan. Kay, mao na siyang usa ka nganlan na to deceiver, mulingla, mangilad sa mga tao o magpatuo nga siya Diyos tumbas sa atong amahan sa langit. Ngayon Ginoo ayaw nagtawag og amahan kay dili na angayan tawag og amahan. Muna ibuti sa buot. Muna ato katubag sa pangutana ni Brad John Purka may tungod sa pagkapare o may tungod sa nga why we call priest father. That is very biblical. Ang pare tawag og amahan, San Pablo, pare, mingon siya, bisan doon na mo'y napulo, kalibo ka magtutudlo, jutay ra inyong amahan. Ako inyong amahan. Kaya ako'y nagpakaon ninyo sa espirituhanong kalanon. So, muna ito'y katubag sa mga tanang nga, ang pare matawag sa natong Father as word of respect for him. Yeah, minaw na ito sa Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bradsok o Titso lang ko kalas kasulatan Bradsok din sa Pilipos 2:12. Apostle Paul said, while I am away from you, keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Miingon si Apostol Pablo, samtang layo ako kaninyo, padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Klaro kay giingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan gyud maningkamot kita pagtahod, paghingpit sa atong kaluwasan. Sa Deuteronomio 33:29,
walay sama kanimo kamanipayon o Israel, katawhan ka nga giluwas sa Ginoo. Unsa day ang giluwas sa Ginoo? Israel. Sa Roma 1:16 sa maayong balita Biblia nagkanayon asab, dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Roma 1:16, klaro na gyud kayo nga ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo. Ang akong pangutana ani Bradsok, unsa may buot ipasabot aning dili Hudiyo Bradsok? Mao ba ning mga hintil Bradsok? Palihog ko nung patinaw ani Bradsok. May pangutana nimo Brad Rudy nga primero kining Filipos 2:12 nga ang in English ini work out your salvation with fear and trembling. Pakigbisugi, pagbuhat ang imong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Sa ito pa naagyod ang agda, pagbuhat sa kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. O niya, dayon may imong gisgutan ang Deuteronomio 23:19 ang Israel walay sama pagkamalipayon, isip sila katawhan sa Dios o giluwas sa Dios. Niya gisgutan sa nimo nga mga ang kaluwasan gihalad di lang sa mga Israelitas kundi sa mga dili Hudiyo. So kanang imong kinsa ng dili Hudiyo kadtong mga wa masakop sa Israel. Mga Gentile sa to pang sinultihan karon mga pagano, mga luog, mga way bunyag, way pagtuog Dios. Mao ni nganlan nato mga hentil. Ka isgutan nga gitanyag sa Dios ang kaluwasan alang kanila. Kay matud pa ni Kristo panglakaw kamo iwali ang mayong balita o katong mutuog magbabunyag maluwas. Hindi mutuo dili maluwas. Basa man na San Marcos 16 versikulo 16-17 sa to pa ipakailap, ipalaganap to circulate and propagate the good news of salvation for everyone or every person, every human being. O na nga, ang kaluwasan di lang sa mga Hudiyo, sa mga Israelitas, alang sad sa mga tawag nato mga hentil. Pero naintriga ko ning imong gibasa sa Filipos 2:12 nga panlimbag sugig yun pagbuhat ang imong kaluwasan o pagkurog. Naay tekstos Biblia Brad Rudy nga di naman ka manlimbasog. Nasa Efeso 2:8 do Efeso 2 versikulo 8-9. Ngayon naluwas kamo pinagis pagtuo kini grasya dili pinagis sa imong maayong buhat. Dili pinagis maayong buhat. Kanya nga naman nga na may teksto sad nga gibasa ni Brad Rudy nga panlimbasugi pagbuhat ang imong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Nga ang kaluwasan di naman kinahanglan og buhat. Kinaluwas kamo pinagis pagtuo diya sa grasya dili pinagis sa buhat. Nga nung buhat po nga ta. Diwa nagsumpak kay raning utok San Pablo nga. Ningon siya panlimbasugi pagbuhat, ningon siya dili pinagis buhat. Namo na nga ang Biblia doon somewhat mga bahin nga matudpan San Pedro doon ay lisod nga sabton. Kining kaluwasan kina to mahimo kitara. Kinahanglan ta sa gasa o grasya sa Ginoo. Grasya invitans pagdapit ni sa Ginoo nato. Grasya nga the grace of living up the Word of God. Unya ang grasya perseverance sa paglahutay na. Nya kanang grasya di na ito angkod pinagi sa itong buhat. Kristo ang naghimo niya na naghatag dito sa kamatayon niya sa cross. O ang grasya makaluwas. Pero dili na asabton nga tungod kay doon na tayo grasya, dili ta mabuhat. Contradiction of term na sa gisulti ni San Pablo sa Efeso 2:8-9 nga res Jes. Kaya ningon siya, apantiman gipakatao kita ning kalibutana aron magbuhat maayo.
Si Ezekiel nangutana sa Dios, maluwas bang makasasala? Ang Dios mitubag, ang makasasala maluwas. Kung diyaan niya tanang mga sala, magtuman sa sugo, magbuhat umayo, siya maluwas. Nasa Ezekiel 18, versikulo 27. Meaning, i-reconcile na to. Nga kining grasya di ni moabot sa atong pinagi o pinagi sa atong mga buhat. Gihimo ni Kristo, gihatag ni Kristo siyang kamatayon sa krus. Pero kung naan na nato ang grasya, giagda na ta sa pagpadayag sa atong pagtuo, pinagi sa pagtuman siya mga sugo. Pinayo si Jesus ang nahigugma ka na ako, nailhan ako, kung ilang tumanon ako mga sugo. So that is the grace, power of God within us that can really obey the commandments of God. Makahimo na ito pagtuman sa sugo, mao nang grasyas Ginoo. So dili tinuod nga dili ta manglimbasog. So husto tong sulti sa Pablo, panlimbasog gyud pagbuhat ay imong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Paglikay sa sala, pagbuhat og maayo, pagampo, pagsimba, pagtuon sa puong sa Ginoo, panlimbasog na. Mao na atong tubag sa may pagkutana ni mga tanyag ni Brad Rudy Racasa nya sa pagkakaroon ato sang lantawon kini hinungdanon kay Pebao karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maisun balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nel Paulitum nisi precognitum. Matod pas mga karaang mga tao, dili ka makahimo paghigugma sa kapagkamao ngawa ka may bao. O dili ka makahigugma o pagtuman sa katinuhuan ngawa tay kasayuran. Marang kugihin ninyo pagbasa ang pulong sa Dios matod pas Ginoo. Ya, puyi ka na. Ipambit sa uban kay maluwas ka. Maluwas at silang namati kanimo. 1 Timoteo 4 versikulo 13 at 16. Kugihi pagtuon ng kasulatan. Puyi o ipambit sa uban. Unya, uban nato karon niya si Dennis Barquizo sa mga sharer sa Catholic Charismatic Renewal Movement sa youth groups. Uban sa ni Carlo Badenas at the same level as sharer sa ato mga kaigsunan, mga batan-on sa. Unahon na to si Carlo Badenas. Daghang salamat Bradsok ug mayong hapon kaniyong Bradsok ug may gabi. Aga nining atong maabtan nining atong tulmanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings na ko kanunay sa atong kauban sa CFD si Brad Michael Cabonilas ug si Brad
Mario Agbo sa taga Cordoba. O mayong pagtanaw nimo sa atong live streaming, Herms Luina sa Calbayog, Samar. Mayong pagtanaw nimo, Brad. Ang akong pangutana, Brad Sok, base niining pamahayag sa mga iglesia ni Cristo, Brad Sok, nga mga ministro, bahin aning sagrado o kining gitawag nato balaang komunyon nga pagkalawat nato sa mahal nga lawas sa atong Ginoo. Matud pa sa mga iglesia ni Cristo, Brad Sok, ilang gikutlo ang sulat ni Francis B. Casili, Religion, Doctrine and Practice, sa pahina 225, nga gipahayag ni Francis Casili, Brad Sok, nga igo lamang nga kita mudawat sa ostiyas o sa lawas ni Kristo ug dili na kinahanglan nga moinom patag bino nga mao ang dugo sa atong Ginoo. Ostiyas lamang, Brad Sok, matud pa sa mga ministro nga gibasa nila ang libro ni Francis Casili nga igo lamang kita mo dawat sa tinapay o ostiyas. Pero matud pa nila, Brad Sok, nga kitang mga Katoliko wa din ni musubay sa Biblia kining atong gibuhat, Brad Sok, nga igo lantang pakalawaton sa pari sa lawas ra ni Kristo. Kay kung basahon day ang Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 ngadto 28, Brad Sok, niingon si Kristo sa mga tinun-an, og sa nangaon sila gikuptan ni Jesus ang usa ka tinapay, og sa gipanalangina niya iyang gitipik-tipik, og sa gihatag sa iyang mga tinun-an nag-ingon, kumuha kamo og kumaon, kini mao akong lawas. Og gikuptan niya ang kupa, nagpasalamat siya og gihatag kanila nga nag-ingon, uminom kamo niini gikan niining tanan. Duha jud Brad Sok, matud pa nila, Brad Sok, nya ngano kitang Katoliko, Brad Sok, lawas raman ostiya raman ang ipakaon sa pari, dili man wa man maapil ang bino. Kita, Brad Sok, ni supag daw ta, Brad Sok. Palihog ko og patinawan ni Brad Sok. Ang atong ikatubag niya na kadtong katapusang parihapon, ang misalmot kuyog ni Jesus aron pag sa ulog sa panamilit ni Jesus pagpakalawat, pulos to sila mga pare, mga bispo gani. Kaya sa buhat 1:20 diyang namatay si Judas, o nagita sila puli, ingon nga, someone shall be chosen to replace Judas Bishopric. Nga nangita sila ikapuli sa pagka-ubispo ni Judas Iscariote na nasa San Pedro, buhat sa mga Apostoles kapitulo 1 versikulo 20 o 18 ngatos 20. So mga pare, ito ang nagtambong kang Jesus niyadtong katapusang panihapon. Mga Apostoles pare man. Kamuusab ingon nga mga batong buhi natukod nga usa ka banay balay nga espirituhanon, usa ka pagkapari nga balaan aron maghalad kamo sa halad nga espirituhanon. Referido man sa mga apostoles gisulti sa Pedro nga ang mga pare nahimong batong buhi o sakop sa pagkapari nga balaan. So pare itong mga apostoles katong 12 to pare nga ni Saulo guban ni Kristo, o moto iyang pakalawat o gipainom sa kalis nga dunay bino na imong dugo ni Kristo. Hoc est enim corpus meum. Yaingon si Kristo, kuha og kaon kamo nini og buhatan ninyo kini sa kong paghandom. Sa mga pare gisugo gyud muna sa doktrina Katolika, duha ka sakramentong gitukod ni Kristo sa katapusang panihapon. Ang sacrament of priesthood and the sacrament of Eucharist or the Mass. Nya dili ni sa ulogo na to so sara ka kausap sa katuig. Kay mo man ni katumanan sa gisulti ni Malakias, ka Malakias 1:11. May usa ka kasaulugan nga ngan sa Ginoo mahimong labing dako. Usa ka kasaulugan paghalad sa usa ka putli nga halad. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsaop sa adlaw. So it must be daily and 24 hours around the globe. Ang Iglesia Katolika, with due respect to that, mo'y nagatuman ini. And every day there is a Mass. Unya, the whole day around the globe, 24 hours, nagyo nagmisa.
O kadtong iyang gisugo 2 days in memory of me. Mga pare man to, gipakalawat niya sa duha por causa di sacramento, for the sake of the sacrament. Isip sila pare, isip nagsaulog sa misa. Pero mga laiko kita, prerogative ra sa pare kon pagkalawaton sa tasbino. Dili ta obligado sa duha. Kay niyaman sa 1 Corinto 11:27. Ngayon, San Pablo nga, sa inyong kagalingon, manganda mo sa pagdawat sa lawas ni Kristo. Kaya bisan kinsang nagpasipala niining pan o niining bino or ang gigamit or sa Latin vel pasipala niining pan o niining bino nagpasipala sa lawas ni Kristo. So either or the bread and wine after consecration, they become really Christ. Ngayon ang simbahan nga, it's no symbol. Dili ni simbolo. So, kung usa ka laiko, magdiskurso kami tungkol sa Eucharistia, ni kaka kining Eucharistia, simbolo ni lawas ni Kristo, nakahimo kag usa ka tambo kayong irihiya pagsupil sa kamaturan because after consecration of bread and wine, gitawag nag-transubstantiation. Nga mga accidents, ang kulor sa pan, gidakon sa pan, lami sa pan lang yapon. Because that is the accidents of the bread. Pero ang iyang substance, dili na pan, lawas ni Kristo. Muna din natanga kalawat sa pan. Ang Eucharistia, may tabo man sa konsagrasyon, dili na pan. Tinuod nga lawas o dugo ni Kristo. Manang dili simbolo. And the strongest argument of God is miracle. Kaya di may sa Belgium nga gikawat ang ostia konsagrado. Niya gikatag nila sa lamisa. Nagda sila hunting knives, gidungagan nila dunggab, sidlit ang dugo. Ostia ra na, pero sidlit ang dugo. Meaning that is the fulfillment of Christ said, I am the living bread. And the bread that I will give to them is my flesh. The drink that I will give to them is my blood. Muna nga, lawas, ug dugo ni Kristo atong kaluwaton. O para sa mga laiko na sa buhat 2:46, human sila sa pagtipik-tipik sa tinapay dito sa templo, nagsugo sila sa mga laiko pagdaa sa tinapay, dadon ngadto sa mga tigulang o tuas balay nga nakasimba ilang pagkalawaton. Magiskot nagbit-bit og kalis kay paimnon si Bino. Meaning that is really founded upon the text of the Bible o 1 Corinto 11:27. Bisan kinsang magpasipala niining pan or sa Latin vel o sa Bino pasipalahan yang lawas Ginoo. Sa to ba either or the bread that is already Christ after consecration and the wine that is already Christ after consecration. And that is the difference of consubstantiation. Kanang consubstantiation, doktrina na sa mga Lutherans. Tuo silang human sa konsagrasyon, nahimo na ng lawas o dugo ni Kristo. Pero mawa ang iyang pagkatinapay, tinapay gyapon na. Mingon gyapon ni kaon kus tinapay. Sa ato dili ni kalawat ko si Eucharistia, lawas o dugo ni Kristo. Ato nagiwakli ang puong nga tinapay. Wasas mga example sana, katong paghug sa atomic bomb, 1945. Dito sa Japan, 80,000 plus na matay outrightly after the bombing, after that atomic bomb. Pero pilak adlaw, pilak simana, ang tao, ang primero, ang mga mananap nga mukaon sa sagbot, mga tumba lang nga matay. Kaya dili naman sagbot ng iligikaon because the substance of that grass is no longer grass but the radioactive nga penetrate sa kumpay. Ngunit paana sa gawas, yung makaon na to, mamatay ta, kaya dili na paana to nakaon. The radioactive within, muna, ang substance. Paana kita na to paan, pero ang substance, radioactive na. O sa miracle of the Mass, ang paan nga itong ikaon human sa pagkonsagra, dili na paan.
lawas ni Kristo. So dili simbolo ni Kristo. Sayop nang ingon nga simbolo ang atong pagkalawat. That is heresy and against the dogma of the Catholic Church. And we should be reminded, mga laiko, basig sayop tagpanudlo, nga kalawat ko sa simbolo sa Ginoo ang Eucharistia, dili na simbolo. O mahimo sa ng pare, kung gamay nga grupo sa mag-spiritual retreat, may mong pagkalawaton niya sa duha. Sa pan o sa bino, that is not disallowed. Mao na ang atong tubag sa pangutana. Unya niya man si Dennis Abarquez ato sa maminaw. Dennis Abarquez. Dagang salamat Brad Sok og maayong hapon kanimo og sa tanan nga mga televiewers nga nagsunod niadto ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa tungkop Minganilla, Brad Edwin Paraguso og sa iyang pamilya. Labi na gyud ni Aljun Bakyal diha sa San Roque og ni Tia Diding og ni Tio Jiri og labi na gyud ni Brad Archie and Gina Lorion. Maayong paglantaw. Brad Sok dunay pangutana atong amigo nga si Brad Alan Tanggapan nga gipada sa Facebook. Matod sa iyang igagaw nga ginganlan og Chua, Bernard Chua. Ang nag-ingon diri Barsok about sa Lucas 1:35. Sa Biblia Barsok nag-ingon nga nganong tawgon pa man nato og Senior Santo Niño si Kristo nga dako naman siya. Nga ang tawgon og santos referido ra na sa Dios, dili dapat referido sa mga santo. Matod diri Barsok sa iyang igagaw nga Pentecostal. Ang iyang pangutana Barsok nganong tawgon pa man si Kristo nga santo ninyo nga dako naman siya hangtod karon ug ang angay tawgon og santos ang Dios lamang kay wala may laing santos Barsok. Matod pa sa iyang igagaw nga si Bernard Chua. Palihaw kog patin-aw ani Barsok. Primero ka namin ingon nga ang Diyos tawgon nato santo, tinuod na kay siya man ang labing balaan sa tanang mga balaan. Sa Salmos 83:18, he is the greatest. So we can also, he is the holiest. Siya labing balaan. Pero wa magpasabot nga ang mga tao nga tuboy sa Ginoo tungod silang pagpuyo sa buutan nga kinabuhi tawgon sa mga balaan. O, doon na tayo mabasa sa kining Salmo 62. Nga to sa Salmo 62, ano nga to stress? Nga doon ay pisan din ni sa yuta, doon ay mga balaan nga buhi pa. Sila nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So, sila nga mga matarong. Tawgon sa santos, buhi pa niya pa sa yuta. Kita nila itong mga santos nga gituboy na sa Ginoo kuyog niya dito sa langit, pero doon na sa mga balaan gisgutan nga dinhi niya sa yuta, gitawag og balaan. So kanang paingon nga ang mga santos sa gyud nga tuwa sa langit o ang Dios sa gyud mo gitawag og santos, dili na eksakto nilang ipahayag. Sa Hebreanon 6:14, pakigbisyo gininyo kanunay ang pag-alagad sa mga balaan. Naagya po yung isgutan. Kaysa nag-isgutan mga balaan niya, mga man, sa ito pa mga tao. Nga niya sa yuta nga nagpuyo sa buutan o matarong nga kinabuhi. So rin na tinuod nga, ang Diyos na mo'y tawgon na itong balaan. Sayop na. Ya, Senior Santo Niño, nga nung gisenyor man na ito, nga gamay man na, may untag Armando Reyes Senior, ang umahan gina. Nga bata, Armando Reyes Junior, kaya sila ngan. Manas Kristo kay bata, man nga nung nga lang senior. Muna nga, ang tubag na sa kining lingua Espanyola. Nga pong senior, nagkahulugan na siya Lord. May mo sa Mister. May mo sa Master. Muna siya ang kahulugan sa kining lingua Espanyola sa kining palabra ginganlan natug senior. Pilitan sa katao nga anunahan, talamdon, Senior Juan de la Cruz. Ato Mr. Juan de la Cruz. Pero ang Ginoo tawgon og senior kay siya Ginoo man, Lord man. Kay siya llama Señor y Niño Cristo. Sa Lucas na
2:11 nga ang maong bata pagkatawag og Ginoo o Kristo. Kay siya Ginoo man, kay siya Diyos man nga nagpakatao. So tawgon siya og Senyor, dili kay ang tiguang moray tawgon natong Senyor in palabra lingua Espanyola, bot sabot nga kanang Senyor do na laing kahulugan. It's not only Mr. or Master, Lord sa that very child, Jesus Christ is Lord. So matawag siyang Senyor, Santo ninyo, balaan nga bata, ninyo as bata. Muna itong tubag sa mga tanan ni Carlo Badinas, balik ta ni Carlo Balinas. balik sa tani Carlo Badinas. Dagang salamat Bradsok, unya andos na lang ko sa pangutana Bradsok. Kita ang Katoliko Bradsok, kanunay gisaway sa mga laing reliyon, sama ning Seventh-day Adventist nga nagbugal-bugal sila Bradsok nga kitang mga Katoliko dili kuno ta kabaw magampo. Kay inay unta nga ang Dios mo atong ampuan, ngadto na hinunta magpatabang aning gitawag nato Bradsok sa atong litanya sa atong mahal nga Birhen Maria kining salamin sa katarungan iampo mo kami. Kaning lingkuranan sa kinaadman iampo mo kami. Naamo din na sa litany sa atong mahal nga Birhen Maria Bradsok nga kita magpaampo tana nya turi ni David, turi nga garing o unsa pa na Bradsok nga salamin sa katarungan og bituon sa kabuntagon ganghaan sa langit. Paliw ko og patinawan ni Bradsok kay wa man gud sila kasabot ani Bradsok. Sa atong literatura, larangan sa mga pagpanuwat o mga basahon o mga artikulo, naingan lang na to mga hulad pamulong figure of speech. O bisan ang amahan, atong mabasa nganla siyang ture na sa Salmos 94:22. Ang Diyos nga nagture. Unsa man ang ture nila? Ang tinumpi nga mga bato taas kayo, yan ay mga hagdan nga layo pa ganing kaaway makita na nila. Mo na nga ture, lantawan. Mulantaw sa layo gumabot kung doon na may dagkong may nga panganod nga nagkahulugan ng bagyo ba. Malantaw nila. Mo na nga ture. Ang Diyos mo nga itong maglalantaw sa itong kugmaon. Mo na nga Salmos 92, Salmos 94:22. Ang Diyos gitawag na tugturi. Sa Salmos 62, ang amahan gitawag og bato nga salipdanan. Bato nga magluluwas. Ang bato di man na mulihok, di man na muluwas nato. Pero gipananglit og rock. The Lord is my rock. And the Lord is my defense. So hulad pamulong na. Sa Salmos 84:11, panahon sa kangit-ngit na kinahanglan kahayag sa adlaw. Panahon nga dunay eclipse o dagko kay dagom nga dugay kay moa ang ngit-ngit nga kalibutan, kinahanglan kahayag. Nara ngayon ang Dios mao nga atong adlaw. Di man na adlaw ang Dios. Ang adlaw binuhat na sa Dios. Hulad pamulong na nga siya atong kahayag. So kana sang litanya sa mahal nga Birhen daghang kay mga hulad pamulong siyang salamin sa kaputli, ang turi nga garing o baso sa kaputli uban pa. So mga pasidungog na sa mga Birhen nga lang nato nag hulad pamulong figure of speech. Mao na ang literatura. Larangan na sa literatura nga katagbo tana. Namingon ang usa ka amahan dong hapon naman tuli na niya ihigot ng kabaw sa mangga. Ang batanon nga hilabihan ka pilosopo, matilisura ni mong kalaki ni mo tayo, kagkatako ng kabaw niya, mahigot na nako sa mangga. Pilosopo kayo, matamot sabot, dili ang literal nga kabaw, kung dili ang pieces kabaw ba? That is figure of speech. Mga hulad pamulong nga ito ng gigamit, maliso pang bukos kawayan, dili ko makikita ni mo. Buot sabot na lisod yun pagkikita, kay lisod mo ng paglisod sa bukos kawayan. Puti pa ng uwak sa pagkaputi sa uwak ang uwak ito mo gina. That is hulad pamulong nga di na mahimo. So we must respect the role of literature, the beauty and the technicolor of black and white in the sense of using figure of speech, hulad pamulong. So muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas, balik ta ni Dennis Marquez. Dagang salamat Barsok og sa ikaduhang kayon og ako ang greetings Barsok diha ni Brad Idul Banag og sa iyang mga pamilya. Barsok akong pangutan na kining naa sa
Bible verse nga nag-ingon si Kristo verse nga siya ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Matud pa sa mga protestante verse nga ilang gibalik-balik nga dili na taangay pa nga moduol og uban pa nga sangpiton like sa mga santos. Naa na si Kristo maoy fulfillment sa kasuguan sa Dios ug maoy gihatagan sa Dios nga siya mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Nganong moduol pa man ta ni Mama Mary, ni Saint Joseph ug uban pa mga santos nato nga si Kristo raman ang giingnan sa Dios nga siya mao ang taliwala sa Dios o sa tao. Si Kristo mo'y agianan paingon sa amahan. Wala mo ingon ang Dios verso nga dunay laing agianan paingon ngadto sa langit o paingon diya sa iyang gingharian. Unsa may tubag verso sa simbahang Katoliko nga matud pa sa mga protestante nga wan ay lain kaduolan nato kundi si Kristo ra sumala sa Biblia nga ilang gigamit verso John 14:6. Palihog og patin-aw ni verso. Sa ginganlan natog sa lingua Espanyola na ginganlan og absoluto e relatibo. Kanang absolute tinubdan hugot gyud nga wala nila intang kapayingnan siya ra gyud manang the absolute light at is sa atong palibot sa kalibutan sama sa adlaw. Ang buwan ng huwa man na naghayag sa adlaw. Pero dili na siya mo nganlan nato the absolute light. Ang the absolute light is God Himself who is the light. Ana sa Isaias 60:19 ang Dios mong kahayag. Murag absoluto nga kahayag, dunay relatibo nga kahayag sa to pa dunay kahayag pero naghuam sa uban sama sa adlaw kanang adlaw naghuam nagkahayag ka sa Dios mo na nga natog relatibo. Mo sa daan sa langit ang Dios mo nga atong si Kristo mo atong relatibo nga daan. Parang doon natin nga national highway. Nga dagko kayong daan nga 4 lanes. Dagko kayo kay national highway man na. Pero doon na say daan nga nganlan nato the provincial way o provincial road. City road, barangay road. Mga daan gyapon na sila padili na sila mga the absolute way, the absolute road. Mo sa ang pamahayag ni Jesus nga ako ang daan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Kaya siya Diyos man. So doon na siya hingpit nga katakos nga nganlan siya kining via relativa. No. Via absoluta. Siya gyud ang the absolute way. Pero ang usa ka tawo nga kining manudlo pahayag sa kamatuoran, ginganlan sa naslagdalan na sa buhat 14:24. Nga ang pundok sa mga tao nga akong gilutos matud pa San Pablo. Akong gigukod sila mong daan kung pundok sa katawhan sa Dios nga akong gilutos. So kadto na yung mga tao nga magatudlosan ginganlan sa daan. So we cannot really contradict what the Bible says nga si Kristo mong absoluto nga daan via absoluta. Pero ang mga santos mo na nga natog via relative ways. Nga daan gyapon pero dili sama sa Dios. O panlita sa Biblia kanang pagpangita sa kaluwasan. Dahil mga tao nga nangita sa kaluwasan. Unya ang anghel wala maili mo yung nagpadayag kanila. Unsa man? Pangitaan ninyo ni tawana kini si Pedro. Mo'y pangitaan. Nga naman. Kay mo ning tawhana ang naghupot sa mga pulong sa kaluwasan. Pangitaan ninyo siya. So, pangitaan nila. Si Pedro. Kay mo may giprescribe sa anghel. So, huwag na magpasabot nga si Pedro mo na'y tinugdan sa kaluwasan. Pero siya pinilan sa Diyos nga katong mga pulong yang isulti tumanon sa mga tao sila maluwas tungod kay siya pinilan sa kamatuoran nga gipadas Ginoo nganis kalibutan sama sa San Juan 6:45 ingon si Jesus ang ako gyung amahan ng Dios mo'y magtutudlo ninyo. So makahimo pagtudlo ang amahan without any instrument. Pero doon na sa panahon nga Ginoo mo gamit yun og tao nga mutudlo sa kamatuoran. Mabasa na to sa Balaang Kasulatan.
Tunay tao si ang treasurer o Brian Nakandasi sa Ethiopia nagbasa sa kasulatan wa kasabot. Nagpada ang Diyos ni San Felipe nga mo'y mitudlo kaniya. May mitudlo kaniya sa daan sa hustong pagsabot. Naluwas siya. Nana sa buhat 8. Versikulo 38-42. So muna atong tubag sa mga tanan ni Dennis Abarquez. Yabdan tas panom, salamat ta. Ato dayang juteng apan mainungdanon nga paibaw social concern diya sa Talisay City nga atong Mayor Samsam Gulyas iyang gibugag yun ang tanan nga mga paagi nga mahimo niya tinabangan sa tsiketasan para sa panginahanglan sa mga kabus. Nunay free schooling o bayad nga eskwelahan. Talisay City College, may eskwela mga bata, way tuition fee, pirmahan ni Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, mo ni firma, kining eskwelahan na ni bayan. So daghang kay mga kalibuan na ka mga bata nga matag tuig mo gradual sa laing kurso, nagtabangan. Yan ay District Hospital, pirmahan niya po si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hospital, pirmahan niya. Way bayad ang mga kabos, way bayad sa tambal, way bayad sa doktor. Basta ma-admit lang. Kanang mo labay-lagbay lang o palitan lang ninyo diya sa mga free clinics. Pero admit ka, way bayad. So mo ning gipanguluhan sa atong Mayor Diang Batanon ang aksyon agad, mga kadkong mga suliran sa kalisdanan sa kinabuhi, nabay mga biktima sa bagyo, sunog, nada yon ang tabang ni Samsam Mayor Gulyas Talisay. Giyabagan siya sa maligdong o malagaron sa nga Vice Mayor Alan Bukaw, mga councilors. Ako sang greeting ni Brad Sulping Algiri, migo na ko diya sa San Fernando nga kugihan kayo sa pagtudlo sa mga kabataan, sa catechesis. Saludo ko ni mo Brad Sulping kauban si mong kapikas. Yayab tantas panahon, salamat mi ni Dodong Lemchua, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Kining yung ubos nga alagad, Brad Sok Fernandez, kuwag na ko si Carlo Barinas, si Dennis Abarquez, si John Porca, o si Rodi Recasa. Salamat kayo, tagbo tapo ni atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko, din sa Cebu Catholic Television Network. Salamat.